Hello! So ito na yung compost na naipon namin. So marami itong pinagkunan. Yung mga tinabas na oregano, malunggay, avocado leaves, papaya leaves. So lahat halos naipon dito. Plus yung mga pinagbalatan sa bahay na gulay at prutas. So nandiyan na. So dahil itong batya ay may butas sa ilalim, may mga maliliit na butas, nagkatas na siya. So yan yung katas. So may liquid na naipon. Kukunin ko na yan, sasahalin ko naman dito. At isa yun sa ihahalo natin sa ipandidilig natin sa ating mga halaman. So ayan, later on, pag mas maganda na yung itsura at mas mukhang soil na siya, so ihalo natin din yan sa mga lupa natin. So sobra silang nakakatuwa yung ating mga halaman. Ito yung mga tanim kong lemon from Isabela, yung mga napunla ko noon a year ago. So ganyan lang kalalaki, pero tignan nyo naman, meron na siyang bunga. Ayan, after nung bulaklak, naglabas na yung mga bunga. Ayan o. So ayan. Tapos doon ang taba din ng ating bloater natin. Ayan. Gagawan ko na rin siya ng balag. Ito naman yung ating mga kiat-kiat dito. Meron na rin yung mga buko. Ayan, actually ito nag-uumpisa na nga eh. Medyo mas malalaki na. So meron tayong 4 na piraso dito at meron pa sa kabila na 6 na piraso. So dito sa kabilang side, ito pa yung mga pinuno ko. Actually ito ng lemon eh. May nawala dun na isa. Ayan, nabakante. So I don't know kung ano nangyari dyan. So iyan, dito nakakahinayang kasi napeste ng langgam, naubos yung bulaklak. But anyway, na-cure ko na siya. Naggawa tayo ng organic, no, na turo din sa atin ng farmer. Ayan, medyo gumanda na. At yung ating kalamansi, ayun, patuloy pa din ang pagbubunga, no? Yung kalamansi, gusto niya talaga na doon sa maaraw na area. Yung isa, ayan, marami pa rin bunga doon sa loob. So nabawasan ko na yan, na-harvest ko na yung malalaki. Ayun, meron pang pwedeng pang harvest na madilaw. Yan. Ganon din, may mga ilang mulberry ako dito na tanim. Ayan, maliliit lang, no? Maliliit lang siya. So may mga bunga na rin yan. Yung nakuha ko kay Sir Alex doon sa isang kasama ko, ito malaki na to, pero tingin ko hindi pa siya matured, kaya ayaw niya magbunga. Yung naibigay sa akin na isa doon sa Rancho 2, ayan, ganda na siya, yung namumunga. Yan, at may nabuhay din akong ube galing kila Tito Median. Ayan, taas na. So hanggang doon na sa taas ng papaya actually, no? Ang taba ng mga dahon. At katitrim ko lang kasi dito. Ayan, tinriman ko yung aking avocado. So hopefully maging mas maayos. At kiniklear out ko yung area na to. Dito naman yung aking ilang piraso pa din na kiat-kiat. 6 na piraso to sa 2 balde. Actually nakakatuwa, ano, labasan na naman yung kanyang mga bulaklak. May mga buko na yan eh. Ayan. Yan, may buko na, no? May mga buko na siya, malalaki na nga yung iba eh. Yan o, sana magtuloy-tuloy. Yan. Tingin ko gusto niya yung lugar na yan, kaya hindi ko na siya ginalaw dyan. Yung ating greenhouse pa rin, eh, wala akong masyadong time pa para magtanim bukod dito sa mga sili na nailagay ko dito. Ayan, hindi ko pa nga naililipat ulit.
sa lalagyan. Ito hindi ko alam kung ano mangyayari sa kanila, hindi ko na naayos. Yung punla ko na basil, ang daming tumubo pero kinulang sa araw kaya naging mga leggy. Kalalabas ko lang kasi yan, kalilipat ko lang uli. So napapabayaan. Pag napapabayaan talaga yung halaman, hindi talaga nagiging maganda. So ito yung mga tanim kong sitaw sa likod at ampalaya. Ayan. At kalabasa. Meron na isang malaki. So doon sa kabila meron pang avocado at saka kalamansi. May tanim ito, punla, pero hanggang ngayon wala pa. So yung kulitis, ayun yung dalawang maliit. Dalawa lang yung nag-survive. So hopefully yung mga punla, ayun yung dalawa na yun. Yung mga punla magsilabas.